po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong buhay at lakas na inyong pinagkaloob sa amin upang kami ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa inyong dakilang pangalan. Samahan niyo po kami at ang inyong banal na Espiritu ang mangunat mangusap sa aming mga puso't isipan at patuloy namin itanghal ang inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay lubhang nasasaktan na dahil sa mapanilang gawain ng tao at pagsasamantala. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag upang maging tapat, nakatiwala sa sanglilikha at binayayaan ng kapayapaang maghihilom, kapayapaang nagpapabago, kapayapaang nag-aayos, kapayapaang bumuko at di nang wawasak at kinakailangan ibahagi natin ang kaloob na ito sa buong mundo. Tayo ay hinihikayat na makinig at pakinggan ang daing ng mga abang, lalo na ang mga walang tinig, silang mga nananahimik, mga kimi at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili, tulad ng ating kalikasan at ng buong sanglilikha. Sa ilang sandali ng katahimikan, dalhin natin ang mapaghilom na presensya ng kapayapaan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Nawa ang ating pagsamba ay maging makabuluhan, makapanggaya, makahihipon ng buhay, at makapagpapayabong at makapagtitibay ng ating karanasan at mapagkikilos sa ating upang tumugon. Ang kaunang pagtitipong ito ay nilalaan bilang linggo ng Fellowship of the Least Point, kung saan kaysa ng lahat ng mga katuwang at layunin nito na hindi lamang ang mga kababaihan ng Iglesia, kundi naman ang bawat isa na nagsusulong sa mga kalagayang may katarungan, kapayapaan, at pagkakasundo. Sama-sama natin alalahanin at igalang ang pangako ng ating lakbay sa kasama ang Panginoon tungo sa kaganapan ng bitiin ng Fellowship of the Least Point. Ang kaunang pagtitipon na ito ay nilalaan bilang Fellowship of the Least Point. Halina sa buhay na Diyos. Halina at manindigan para sa mga mahihirap. Halina at mag-isa sa mga naghahanap ng kalayaan. Halina at labanan ang mga pagsasamantala upang makamit ang katarungan ng Panginoon. Halina sa buhay at hindi matitinag na Diyos. Purihin natin at pasalamatan ng Diyos na tagapaglalang sa buong sanlilikha, sa ating mga tao at sa buong mundo. Halina, lumapit tayo sa Kanya at manalangin. Tayong lahat ay manalangin. Diyos na buhay, pinupuli na namin at inasalamatan sa iyo ng mga kapatiran. Nararamdaman namin ang mga marunong pasensya sa aming pagkakatipon ngayon. Ikinilala namin na ikaw ang aming manlilikha. Pinatawag namin
Saan tayo maaaring magtungo upang iwasan ang karahasan? 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 Paano tayo makakapanalangin sa ganitong mga lugar? Paano tayo mananalangin sa mga sitwasyong wala na tayong masabi? Samantalang dapat lahat ng bagay ay dapat na napoproseso. Dapat na natututunan at dapat na ipapaliwanag. Tunay na walang sa karasang dinudulot natin ng mga tao. May bahagi tayo sa mga nagaganap sa ating pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan, maging ang ating mga pagkukulang na maging mabuting tao. Paalala sa atin ng Biblia, O Diyos, siya sa atin niyo ako, upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tingnan niyo kung ako ay may masamang kabugali at pagnubayan niyo ako sa dahang kapatong kahaking magpakailangan. Wika ng mga awit, O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo. At pinakita niyo ang inyong kaluwalhatian hanggang sa kalangitan. Kapag tumitingala ako sa langit ng inyong nilikha, at aking pinagmamasdan ng buwan at mga bituin sa kanilang kinalalaman. Ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalinganan? Nahayag sa atin ang dakilang pagmamahal at kalinga ng Diyos nang tayo'y kanyang tubusin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya't magalak, ipagdiwang ang katubusan ating tinanggap. Lagi nating alalahanin, tayo'y mga anak na tinawag upang maging daan ng pagkakasundo sa lahat. Halina, batiin natin ang isa't isa ng kapayapaan at ibahagi ang paghilom na dulot nito sa ating mga buhay at ugnayan. Tayo po lahat ay tumayo, magpagian, umawi,
This is the day, this is the day of the Lord. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo masaya at purihin siya, at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, my. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ay waratingan niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Palapan mo natin ang Panginoon. So, Para sa ating mga kapatid, of course, binabati natin lahat ng birthday celebrants for the month of September. It's a long month celebration para sa mga birthday ng September. For last week, I think the pinaka-last na nag-celebrate for this month ay ang ating kapatid na Dustin Dasin Jr. Ayan. At para po sa lahat, for September 27 din, hapon, I see Ian Pelagio. At sa September 30, ang ating kapatid na Sophie D. Lacson na hindi natin kasama ngayon. Pero ipagdadasal po natin sila at yung kanyang buong pamilya. At dahil dyan, awitan po natin sila ng birthday song. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang hati sa iyong masilang, sa siyang Ayun po, happy birthday po sa lahat na nag-celebrate ng birthday. Wala bang anniversary for September? Wala? Okay, so sana may ikasal ng September para may mag-anniversary. Ay, ako po pala ang flower donor. For our flower donor, ayan. Patuloy po ang ating mga gawain ng iglesia. Ang ating midweek prayer na pinagsabay ng Bible study every week Wednesday po. So, hinikayat po ang lahat kung kayo po ay available at may oras, pwede po kayong mag-join o sumama sa ating Bible study and midweek prayer. For our choir practice, ganun din po. Para sa mga gusto at biniyaan ng talento sa pagkanta, pwede po kayong sumama sa ating choir practice every after service po. So, every Sunday, tapos 1 p.m., nandito po magpapaiwan ang choir para sa kanilang ensayo. Yung ating children and adult Sunday school din po. So, maraming salamat sa mga maaga kanina at nakapag-attend ng Sunday school. So, hinikayat po natin ang lahat na sana ay mas maaga po tayo para makapag-join po tayo ng Sunday school. Nandyan po si Elder Grace kanina bilang ating adult teacher, and then si Elder Tita Neris para sa mga kids naman po. So kahit kung kayo din po ay may mga bata, dalhin niyo po dito every 9 a.m. para po sa Sunday school. And of course, our service na nagsisimula na lang din. So, ayun po, no? So, yan po yung ating mga gawain. Para naman po sa ating mga CROs, kung kayo po ay mga pabalita, UCM, CWA, meron po ba mga pabatid at pabalita? UIS at SIA, CWA, ayan.
Ay, Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of Sister Thea, magkakaroon daw po ng council meeting after po ng service. Yun lang po. ayan, CWA po. Good morning po. Sa darating po October 11 ay magkakaroon po ng CWA na Christian Women's Association sa ating po gaganapin po ito sa PCU Das Marinas. Sana po makaatin po sila yung 75 anniversary. And then sa October 18 po, ang Pista ng Kababaihan po. Ito po ay hindi ko po nakita yung pero gaganapin din po ito sa Cavite, part ng Cavite. Sana po ang lahat po ng sana po lahat ng mga CWA ay makaatin po dito. Yun lang po, salamat. Maraming salamat po sa ating ever active na mga kababaihan. Meron po ba sa UCM? Wala naman po. CEN? Meron po ba tayong announcement sa CEN? Okay. Wala naman po. Wala rin sa council. Bigay po natin kay Pastor mga ibang pang kapatid. Yes po, mapagpalang umaga mga kapatid. Good morning! Merry Christmas! Salamat po sa Panginoon sa panibagong buhay na natin italog niya po sa atin. Tayo po sumapit na sa huling linggo ng buwan ng Setyembre. Patuloy po rin ang ating pinagdiriwang ang buwan ng edukasyon kristyana at panganalaga. At sa ating pong liturgical calendar, ay ating pong binigyan ng taon naman ng ating liturhiya sa umagang ito sa pamamagitan ng pag-alaala sa Fellowship of the Least Coin Sunday or FLC Sunday. Kung kaya ito po ang ating daloy na pananambahan, ay dahil po doon sa inirekomenda na liturhiya para po sa ating mga local churches. At ito po ay isinali naman sa Tagalog ni Pastora Shirley. Ano po? At napapasalamat din po tayo sa ating Panginoon sapagkat ang ating mga kababaihan nagkaroon na po ng advance celebration last week ng ating conference at para po sa FLC Fellowship the Least Coin Sunday or Fellowship. So salamat po at tayo ay binigyan din ng pagkakataon sa linggong ito upang marinig naman ang mga patotoo o mga testimonyo ng ating pong ilang mga kapatid na tumugon at ating pong tinawag upang magbahagi po ng kanilang pasasalamat sa Diyos. So, ang mga kapatid natin ito ay ang kapatid na Jazz, Apalin kung ating pagdugot at ang ating kapatid na Laya, ang aking pong pangalan anak. Sila po ang magbabahagi ng patotoo sa umagang ito. At mapapakinggan po din natin ang ilang mga awit ng pasasalamat sa ilan sa ating mga kapatiran. Kasama po dyan ang kapatid na Thea, Isa, at kapatid na Loida sa kanilang mga awitin. Ganun din po ay nais po nating palalahanan muli ang ating mga council officers and members. Partikular po ang lukuan ng mga elders o board of elders at board of deacons. Meron po tayong pagpupulong next o this coming Saturday, October 4. Sa ganap po na alas 9 ng umaga, bago na po magpulong ang ating board of elders. So, kinakapunan naman ay 6 p.m. po meron pa pupulong ang preparatory committee para po sa ating retreat o yung planning retreat po ng council. So, mark your dates po mga kapatid sa board of elders po natin, yung ruling, tsaka yung incumbent, ay yung mga ex officio. October 4 po yan. This coming Saturday. And binabukasan naman po October 5 ang ating board of deacons. May sulat po na ibinigay dyan ng ating council chair. So, paalala lang po sa bawat isa. Nagpapasalamat din po tayo sa pamilya ng ating kapatid na Imelda Dashley na nag-host po ng home Bible study and prayer meeting noong nakaraang linggo.
At pinag-iwan din po natin ang parawan ng ating kapatid na Dustin Dasik. So, thank you very much po sa Dasik family. And meron po tayo nakaline up naman na host family for coming month, sa October po. Wala pa po tayong na-announce mula sa CN. Pero sa mga susunod po ng mga Wednesdays, dito po ang ating prayer meeting sa church, alas 7 po ng gabi. And every last Wednesdays of the month, saka po tayo umiikot sa mga bahay-bahay ng ating mga church member. So meron din po tayo natanggap na sulat mula po sa ating konferensya. Ito po ay ukol sa tinatawag po natin Family Fund o FFR. Magkakaroon po tayo ng 10th anniversary celebration po nito. So ito yung poster. So, gaganapin po ito sa November 29, 2025. Medyo matagal pa naman. Sabado po ito mula alas 4 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Gaganapin po ito sa Barangay Santiago sa may General Trias, Cavite. Yung pong General Trias Sports Complex. So, meron pong ibinigay na ticket sa ating iglesia. 10 ticket po ito. At ang layunin po ng ating fund na ito ay para mabigyan ng tulong po at suporta ang ating CSRD, ang Vision Stewardship and Resource Development Committee ng ating pong konferensya. At ang CSRD naman po sa kanyang mga programs and ministries ay nagiging daluyan din po ng pagtulong sa ating mga iglesia lokal, especially po sa ating mga churches na nagpuproseso ng kanilang mga land titling. Kasama po dyan ang ating iglesia. So, ipanalangin po natin na nawa po yung maging magbunga at maging matagumpay po ang fund na ito. Matagal pa naman, pero pwede na po natin pag-usapan ito kung ano ang ating magiging delegasyon para sa gawain. Okay? Ganun din po, patuloy natin kasama sa panalangin ang sambahayan na mayapa po natin mga pamanggagawa. Una-muna po dyan, si Reverend Ephraim Opex Guerrero na nilalak na po sa kanyang minumtuman na nakaraang Martes. Si Pastor Pex po ay isang ating pamanggagawa mula po sa Southeast Luzon Conference at naging bahagi din po ng national offices ng ating iglesia bilang Executive Secretary. At ganoon din po, sa bahagi naman ng isa nating pastor, si Pastor Reynaldo Cortez, ay nasa piling na rin po ng ating Panginoon. Si Pastor rin po ay galing din sa Southeast Luzon Conference at minsan pong nagtrabaho sa National Council of Churches in the Philippines. Hindi ko lang po alam kung saan ang kanyang burol. So, i-announce na lang po natin sa ilang pamangkapit. Nawa po ang kapayapaan at kaliwan ng ating Panginoon ang dumako po sa pamilya ng Cortez at sa sambahayan po ng Guerrero. Tayo po ay nagdadalak na makasama ang ilan po sa ating mga kapatid mula po sa Manila North Conference. Unahin po ang ating mga kapatid na Clarice Bulilan. At tumalos na si Benji Paginawan. Mula po sila sa Manila North Conference sa Bulacan. So welcome po mga kapatid. And of course, sina Ayesha, si Ate Dimayo, muli natin ang kasama. Thank you very much. Tremendous family. Last year pa tayo pinakita, bago magpasko. So thank you very much. At originally sila po ay from Mindanao sa Pagadian. At nalaman din po kong pakilala sa inyo ang ating kapatid na Beverly Hinhog mula po sa Masbate Conference naman. At yun po si Ate po ay asawa ng CM doon sa Masbate Conference. Ano si CM Hinhog? And ako na yung dinalaw niya dito kasi dapat pupunta ako sa kanya sa Cardinal Santos sa hospital, no? At salamat sa inyong maayos po na operation natin. At
nawa po ay patuloy kayong ikuin ng Panginoon sa inyong pagpapalaas. And I hope okay din po yung ating mga kababayan sa Masbate. Nakalambag yun. So, ganun din po, kinikilala rin po natin si kapatid na Jeronimo Escaroso at Alex Ramos. Pwede mong tumayo po. Ayan. So, welcome po sa inyo mga kapatid. Thank you very much. At nawa po ay makasama tayo namin kayo sa susunod na mga gawain po natin. At ibabagay kailan po kayo sa Manila. Di ba? Matatagalan ba? Okay, so welcome po sa ating church. Actually, sinusundan ako nito natin. Nung ako po ay nasa dulang bayan, siya rin po ay nag-church doon. So thank you very much at nakasama ulit kita natin. God bless po. So meron po ba tayo ng mga pabalita at karagdagan pa? Yan. Mamaya po, after ng ating service, ay meron po tayong isang mga pag-aaral ng mga awitin. No? Ito po ay bibigyan natin sa pamamagitan ng mga singers po natin at mga instrumentalists. Okay? So, tatawagin po natin itong Open Jam for the Lord. Okay? So, after service po, kung wala naman po kayong lakad, mag-stay home na tayo sa dalit at makapag-kwentuhan at makapag-awitan para po sa ating Panginoon. So mamaya po yan, right after na natin service. Kung wala na po tayo mga kabalita, tayo po ay tumayo sa pagbasa ng ating mga batayang talata na halo po sa ating leksyonaryo. Unang pagbasa ay mula sa Aklat ni Propeta Amos. Makikita sa Kabanata 6, talata 1, 3 at 7. Nakakaawa kayong mga pinuno ng Zion at Samaria na nagpapasarap sa buhay at walang pakialam. Kawawa kayong nag-aakla na hindi darating sa inyo ang araw ng pagpaparusa. Dahil sa ginagawa ninyong kasamaan, lalo ninyong pinapadali ang araw na iyon na maghari ang kahasan. Kawawa kayong mga pahiga-higalang sa inyong mga mamahaling kama at nagpapakabusog sa masasarap na pagkain karne at batang tupa at ng pinatabang luya. Kawawa kayong mga kumakatha ng mga awit habang tumutugtog ng alpa at mahilig tumugtog ng mga tugtuging katulad ng David. Kawawa kayong malalakas uminom ng alak at magamit ng mamahaling pabango, pero hindi nagdadalamhati sa sasapiting pagbagsak ng inyong bansa. Kaya kayong mga pinuno, ang unang bibihagin at manitigil na ang inyong mga pagpipista at pagpapawalang bahala. Ang salita ng Diyos, pasalamatan natin ang Panginoon. At para sa sakutang pagbasa, purihin ang Panginoon. Karapat-dapat na purihin ang Panginoon. Buong buhay akong magpupuri sa Panginoon. Aawitan ko ang aking Diyos na mga papuri habang ako'y nabubuhay. Mapalad ang tao na ang tulong ay nagmumula sa Diyos ni Jacob, na ang kanyang pag-asa ay sa Panginoon na kanyang Diyos, na siyang gumagawa ng langit at lupa, ng dagat at ang lahat ng narito. Mananatiling tapat ang Panginoon magpakailanman. Bibigyan niya ng kapatawaran ng mga nakakain, at bibigyan ng kapakain ang mga nagugutom. Pinagdalala ng Panginoon ang mga nagugutom. Pinagagaling niya ang mga bulag para makakita. Pinapalakas ang mga nanghihina at ang mga matuwid ay minamahal niya. Iniingatan niya ang mga kailangan, tinutulungan ang mga wikat at mga gulat. Iniingatan niya
And all this life I live
siya development worker sa Ateneo de Manila University. At ang dalawa po ang bahagi ng totoo. Kaya kapatid na Daya Eduarte, second year political science student sa Benedict Christian University, Manila. God bless po. Magandang umaga po sa atin lahat. Pagka nandito ka lagi, parang hindi pwede hindi nakabahan kahit ilang beses ka na nagbabahagi. And I think kahit mga elders or yung tagang nag-share na ng wisdom, parang kabado pa rin. Actually, wala akong potigo na hinihanda. Meron lang akong tissue. So, sana ay mapagbigay ako at mapagbahagi ako ng pagpapatoo gaya ng sinabi ni Pastor. Pero bago yan, tayo po muna ay nanalangin. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, for this wonderful day that you have given us. Thank you for the good weather. Thank you for the guidance and protection sa aming pagpunta dito sa iyong simbahan. Lord, may the words that come out of my mouth, may this be all from you, Lord God, and all the wisdom will be on you. And we thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi ni Pastor last Sunday, in-approach niya ako after church. Sabi nga niya, bigay ng pagpapatotoo. Ayan, pasensya na palagi hindi pa rin ako sanay, kahit ilang years na ako nandito. Parang iba pa rin talaga kapag yung mother tongue mo talaga. Kasi ako, nag-Bisaya, pag sa bahay, Bisaya talaga kami nag-uusap. Pag si estudyante naman, nag-English kasi mga estudyante naman sa Araneo, hindi marunong mag-Tagalog. Marami sa kanila hindi marunong mag-Tagalog. Oo, kaya struggle. Lalo na kapag jowa mo accountant. Everyday ka rin nag-English. So, pag Tagalog, medyo nahihirapan ako mag-transition into Tagalog, Bisaya, English. So, yun. So yun nga, pagpapakatotoo kung gaano kabuti ng Panginoon sa atin. And I think, sabi ko nga, parang hindi naman siguro talaga tayo pinabayaan ni Lord. Ako personally, kasi hinayaan naman niyang 31 years old ako. So I think surviving itself, living itself, na habang nabubuhay tayo, ay isang pagpapakatotoo na talagang mabuti ang Panginoon sa atin. Pero, yung sabi ko kasi 3 minutes lang. 3 minutes lang sabi ko. Pero siguro bigyan ko ng pinaka-highlight yung nangyari starting this year. Kasi yun talaga yung I think we've been struggling, and we thank God for even with struggles ay nare-realize natin na kung hindi tayo nag-struggle at hindi natin na-accomplish, hindi natin na-accomplish, or hindi natin nilalagpasan yung mga challenges na yun, alam mo andyan si Lord. Kasi hindi mo siya malalagpasan ng ikaw lang. Kasi parang ilang beses din sumuko na tayo. Kasi parang, I think, siguro ganun yung mga naiisip ng mga taong may pinagdadaanan, especially yung kapag pagod na sila, they just want to end it. Kasi hindi na nila kaya.
Pero, I think yun nga yung pinakamaganda dahil kahit napagod ako sa sarili ko, kahit wala na akong tiwala sa sarili ko, kahit hindi na ako naniniwala sa sarili ko, pero naniniwala pa rin ako kay Lord. So, starting this year, and I think share ko naman ito sa lahat, I was hospitalized dahil nagkaroon na ng diagnosis na meron akong endometrial polyps. So, isa siyang, para sa mga kababaihan, it's a struggle, especially kung ang dikta sa atin ng society ay kapag ikaw ay babae, ikaw ay mag-aanak para magiging useful ka sa society. Diba? Though ako, okay naman ako kasi meron akong anak eh. Diba? Meron akong anak. Pero, of course, iba pa rin yung in the future, if God allows you to, bigyan ka man yan ng blessing ng gano'n. But in this point, so parang bumaba yung self-confidence ko, bumaba yung, alam mo yun, kasi according to the doctor, ang endometrial polyp ay isa siyang mass, hindi siya kagaya sa myoma, hindi siya kagaya sa cyst, na pwede siyang tanggalin. Tatanggalin and possibly na, may mga causes may mga causes. And then hindi rin siya parang PCOS na may take ka din to balance your hormones para matanggal siya or mawala. Si polyp, as far as I remember, sinabi ng doctor, every time na nagre-regla ang babae, naglalabas ng hormones, at kapag naglalabas ng hormones, kinakain siya ng polyp at lumalaki si polyp. Pag lumalaki si polyp, nagiging cancerous siya, which is also a cause of infertility for women. Pero may mga cases na actually, ang babae nagbubuntis pa rin naman. Minsan nalalaman na lang nila na may polyp ang babae kapag nanganak na. Kasi pag niras pa, tsaka lumalabas ng mga masses. So, parang gano'n. But, I think yung pinaka-buod na gusto kong i-share is that bilang kami ng dalawa ni Tia, ang nandito sa Manila, wala kami family, wala kami relatives na kapag may mga kailangan ka ay andyan agad sila, magtatawagan mo. Ang pinakapamilya ko lang na, I think nandito na tinuturin ko is dito sa Pasay, which is malayo kasi nasa QC kami. So pumabiyahe pa kami every Sunday papunta dito sa Pasay para magsimba. So medyo malayo talaga. And I think, nung time na na-discover ko yun, nung time na pinagdadaanan ko, yung time na yun, the month of June, na hindi natuloy kasi hindi natuloy yung operation dahil may complication in terms of my cervix, hindi kaya ipasok yung instrument. So, na-schedule ulit, and then by July, ginawa namin ulit, and hindi ulit natuloy. So, basically, hindi talaga siya completely natanggal. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin siya. So, hindi talaga siya totally natanggal. So, kailangan siyang ulitin ulit yung procedure. Pero ibang procedure na yung gagawin. With all those times, sobrang bait ni Lord kasi may dinagdag siya sa buhay namin ni Tia. Para tulungan ako, tulungan kami. Kasi siguro sabi ko, kung wala si RJ at that time, hindi ko alam kung paano ko alagaan yung sarili ko kasi hindi ako pwedeng gumalaw, hindi ka pwedeng no extra movement kasi nga nag-heal, especially the last nung second operation kasi may natusok sa uterus ko dahil pinilit nila ipasok yung instrument dahil nga sobrang close ng cervix so hindi siya mapasok. So tinry pa rin nila hanggang sa may natusok sa part ng uterus so nasugatan siya. So ang advice ng doctor was na-confine
observe na walang bleeding, walang free fluid, walang mga anything. And that time, nasa Capital Medical kami. Sabi ko, siguro kung wala si RJ at this time, paano ko kaya alagaan sarili ko? Paano ko alagaan si Kia? Nag-aaral siya. At that time, we're nag-prepare for school. Sabi ko, paano ko kaya alagaan sarili ko? Kasi wala rin nanay ko, wala kaming relatives. So I think, parang timing lang, no, na at that time, meron akong kasama para magawa yon. Para hindi niya hinayaan na nangyari siya before or last year dahil talagang wala akong kasama, alam mo yun. Or hindi siya nangyari ngayon, na wala si RJ, nasa US ulit siya, para hindi niya hinayaan na yun nangyari lahat ng ito. So, I think, this is not about the person, but I think it's about like how God moves, na hindi ka niya papabayaan, hindi ka niya hahayaan na ikaw lang yung lalaban mag-isa. And that's what I am so thankful for. Kung gano'n bait at gano'n parang sabi ko, kahit sabihin ko na, parang feeling ko makasalanan ako masyado, pero Lord, ang bait-bait mo. Parang hindi mo ko hayaan na mag-struggle ng mag-isa. Na may mga tao kang ginamit para tulungan ako. And naging instrumental din yung church kasi sabi ko naman siguro hindi ako nagsisave pa. Baka yung faith ko kung saan-saan na. And minsan pa naman, pag masyado tayong, hindi ba diba, pag masyado maalam, parang yun nga yung na-realize ko na totoo yung sinasabi ni Lord na do not lean on your own understanding. And when you need help, you ask help. Especially for those who are struggling with mental health. If you need someone to talk to, you ask for help. It's not, hindi masama ang humingi ng tulong. Hindi masama babaan ng higo para humingi ng tulong at kumausap ng ibang tao. And I think that's yun yung pinasasalamatan ko kasi hindi ako hinahayaan ni Lord na huwag mo kinikirin mag-isa yan. I-share mo kung hindi mo kaya. So, yun. So, I think doon ko masasabi na hindi man parang, siguro sinasabi natin na parang araw-araw ako nagsisimba and may mga times na hindi sinasagot ni Lord yung mga dasal ko. Hindi ko nararamdaman si Lord. Pero when time comes na kailangan mo siya, hindi ka niya pababayaan. Kapag ka talagang tumawag ka sa Kanya at talagang i-recenter mo yung sarili mo sa Kanya. And yun nga, sabi ko, may mga tao siyang unexpectedly gagamitin niya para alalayan ka, tulungan ka. Kahit mga hindi mo kilala, siguro yung mga taong makikita mo lang sa kalsada, makausap mo lang saglit, pero isang malaking yun, changes to yun throughout. So, I think yun yung pinapasalamatan mo at pagpapatuo na talagang totoo nandiyan si Lord. Kahit feeling mo, babang-baba ka na, kahit feeling mo, hindi mo na kaya. Do not lean on your own understanding. Do not just lean on your own. Ask God, pray to God, and He will give you the guidance, He will give you the wisdom that you needed. He will use people and to help you. So, yun lang. I think siguro ang isang pabaon ko na lang sa atin ay kung mayroon tayong mga pinagdadaanan, hindi man natin i-share lahat, i-share natin kay Lord. Kung hindi natin kaya sabihin pa muna sa ating kaibigan, sa ating
family or whatnot, andyan si Lord lagi willing makinig sa atin. Bago po ako umabot, hindi na isa si Jessica sa kanyang journey. Mga nanalita ng pumapit. Just like to say, sinundan ko yung kanyang nauna siya, nauna ako, pero yung experience ko. I also had endometrial theory. Then after that, I was diagnosed with cancer of the uterus. Lahat. So, ang tawag ko nila sa akin, meron kong babae ko lang yung kasi inalis ko lahat ng aking reproductive system. So, buti na lang po, matanda na ako. I was diagnosed with cancer when I was 55. Now I am 72. I'm turning 73. The cancer, the killer cancer, yung lumako sa akin. But then, God is so good, sabi namin Jesus. I have 3, and this is how prayer is very important. Nung ako po ay maoperahan na, and all, I had 3 prayers. 3 prayers. Concrete talaga. So pag nanalangin tayo, we have to be specific in our prayers. Una, sabi ko, Lord, I know it's cancer, but if it's cancer, it's pwede stage 1. Number 2, no need for chemotherapy. And number 3, kung kailangan mag-undergo ko ng radiation, okay lang. So, 3 yun. Konkreto yung 3. Kasama ko si Isa, pumunta ako sa San Juan de Dios. Siya yung tag-alalay ko. Kasama ko siya nung pumunta kami sa aking cancer doctor. And lo and behold, pagpasok ko pa lang sa office ng doktor, sabi niya, oh, ba't ganyan ka? Ba't ganyan ang itsura mo? Sabi ng doktor sa akin. Eh, Dok, hindi po kasi naman may misfit ako, may cancer ako. Eh, di umupo ako. Sabi niya, sige, anong gusto mo? Good news or bad news muna? Sabi niya. Ang bad news ba yung inuna niya? Ang bad news, you have stage 1, B1 cancer. Stage 1, ha? Yun yung prayer ko. Good news, ano po yung good news? Ang good news, no need for chemotherapy. Kompleto. Talagang no need for chemotherapy. Pangatlo, but we will require you to undergo radiation. Okay lang yan, Dok. Kasi yun ang prayer ko. Okay lang yan radiation, basta huwag lang chemotherapy. So yung specific prayers na yun, yun ang tinugon talagang tok-tok. So, anong sinasabi sa atin ng panalangin? Kailangan talaga. When we pray, we have to be specific. Kailangan specific yung talaga, tupukin mo kung ang gusto mo. Kung yung palibol-libol. And, with the hope, I hope at yung tinugon ng Panginoon. Tinugon niya yung aking 3 specific prayers. Now, I am 72, turning 73, and I'm free. I'm free. So, masasabi natin, tayo po ay mga milagro ng Panginoon.
excuse me, pwede po bang yung tubig ko lang? Kasi biglang na, and after that, no, living ako sa cancer, but I had lumbar problems, I am diabetic, I have arthritis, I have high blood pressure. Yun po yung mga dinidil nating mga sakit ngayon. Bagay, hindi na po yan maa-action kasi 72 ka ba naman? Ano pa ba inaasahan mo? Kung hindi di ba? So, pero ang Panginoon ay talagang mabuti. Ang Panginoon ay sinasagot ang ating mga panalangin. We have just to be faithful. Sabi ko nga, during the time na hindi ko pa alam kung anong stage yung aking cancer, ay sabi ko sa ina niya, when you pray on bended knees. Pag nanalangin ka, pray on bended knees. Sinabi ko yun kailan. Dali lang po. Alam niyo, pag diabetic, madali, malayo. Kaya ngayon, when you pray specific on what you want, the Lord will answer your prayers. And pray on bended knees. I am singing the song, I'm a Miracle Lord. The orchestra po natin.
Grabe. Ano po to unexpected. Pero sinabi na po sa akin ni Papa na magsasalita daw po ako. Nung una po, meron akong lakad na dapat ika-cancel ko po sana. Bigla na lang po siyang na-cancel. Parang alam po ng Diyos na may gagawin ako dito sa simbahan niya. So, ayun po, nandito po ako ngayon ng mga sa ating lahat. So, sabi po ni Ate Jess kanina na nakakaba talaga kapag nasa harapan na. So, ang gusto ko pong sabihin ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayong umaga, ay tungkol sa takot at pag-aalala. So, ang ating pakiramdam na takot at pag-aalala ay nagmumula sa parte ng ating utak na kung tawagin ay amygdala. So, nandito po siya sa may likod. And nagpa-function po yung parte din ng utak natin kapag nakaramdam tayo ng hindi maganda. So, ang takot at ang pangamba ay hindi isang kanais-nais na bagay na maramdaman ng isang tao, ngunit normal sa isang nabubuhay na makaramdam ng takot. Takot sa horror movie, takot sa kapwa-tao, takot sa sarili, at takot sa kinabukasan. Sa bansa po natin bilang mamamayan, meron tayong takot at pangamba ng ating bayan ay bumagsak dahil sa kamay ng mga ahos sa kapangyarihan. Bilang isang pamilya, ang takot at pangamba sa kaligtasan ng isa't isang miyembro nito. Bilang isang estudyante, ang takot at pangamba na hindi makapasa sa mga subjects at paggawa ng ating mga kaklase. Bilang isang tao, ang kalusugan, kaligtasan, pagtanda, at mawalan ng mahal sa buhay, ito ay ang mga bilang sa kamay na takot na ating nararamdaman. Sa Biblia, maraming karakter ang nakaramdam at nagpakita ng takot at pangamba. Si David, laban kay Goliath, Moises, Maria, ang ina ni Jesus, at marami pang iba. Sa aking karanasan at pagpapatotoo, ang takot at pangamba ay hindi na bago sa akin. Kasi po, nung bata po ako, si Papa ko siya si Mama, mahilig po sila manood tuwing November ng Magandang Gabi Bayan. At saka, Kapuso mo Jessica Soho, yung mga horror na documentaries. So, nung bata po ako, doon po nag-start sa akin, nagkaroon po ako ng pagkakaalam kung saan ako natatakot, which is sa bulto. Pero habang tumatanda po ako, nababawasan po siya kasi nagkakaroon po ako ng experience na hindi ko naman po kailangan matakot sa patay, dapat sa buhay. So anyways po, sa pagpapatotoo po ngayong umaga, lately, last year po bago ako pumunta ng college, bago ako mag-start ng college, nasanay po kasi ako na uwi lang ng bahay, papasok sa school, uwian lang. Hindi po ako sanay na nalalayo ako sa pamilya ko. So, nung nag-start po ako ng pumasok ng college, doon po nagsimula yung pag-aalala ko sa sarili ko hanggang sa naguguluhan na po ako kung dapat ba akong tumuloy na mag-aaral ng college dito sa Manila. Ang sinasabi po dati ni Papa na malapit lang naman daw yung Maynila. Malapit lang naman po talaga yung Maynila sa Cavite. Pero dati kasi nasa isip ko po, kapag malayo ka sa pamilya mo, siyempre iba pa rin kapag nasa bahay. Iba pa rin yung luto ng nanay. Iba pa rin yung kapag nakausap mo yung tatay mo. Gano'n po. So, ayun po, nagkaroon ako ng takot na baka pagdating ko sa Maynila, hindi ako pamilyar sa lugar, baka maligaw ako. Baka pag nagsalita ako sa harap ng mga kaklase ko sa koleyo, hindi sapat yung kaalaman ko. Pero ayun po, isang gabi, kasi po, isang gabi habang ako ay merong pangamba, nanalangin at nagtanong ako sa Panginoon kung nakikinig siya sa akin. Ang sabi ko, nagtanong ko ako sa kanya kung totoo ba nakikinig siya kasi medyo naguguluhan na po ako nun eh. Nag-a-adjust pa po kasi ako nun. Tapos may mga pinagdadaanan po kami sa family, financially, sa kalusugan ng kapatid ko po sa ni Mama. So, medyo bumaba yung faith ko sa Panginoon that time. Pero never akong tumigil na maniwala sa kanya.
ang sabi ko sa kanya kung totoo ba siya, magbigay siya sa akin ng sign. And then while I was praying, habang nananalangin po ako, nung una po kasi nakabukas yung aircon eh. Tapos nung nananalangin po ako, sabi ko nung magbigay siya ng sign, pinatay niya para sa akin. So, pagkatapos po nun, nagulat po ako eh, kasi yung mga ganung bagay hindi kanya paliwanag na kahit gano'n ako makatalino, kahit ano pang kaalaman mo sa buhay, hindi mo mapapaliwanag ang presensya ng Diyos. So, yun po. Tunay nga na ang lahat ng tamang pagkakataon ng Diyos ay higit pa sa pag-unawa at pag-aaral ng siyensya. Ang kanyang pagmamahal ay higit pa sa nararamdaman ng ating puso at ang kanyang salita ay kayang magtanggal ng takot at pangamba, higit pa sa ating hinihingi. So, ang basihan po ng salita ko ngayon ay galing sa Isaiah 41 verse 10. Nakasabi po dito, "Do not fear, for I am with you." So, ang gusto ko sabihin sa inyo ngayong araw, kahit na sabihin na natin karamihan po sa inyo ay mas matanda sa akin, gusto ko lang po dagdagan yung sinabi ni Ate Jess kanina, na kapag nahihirapan po kayo, it's okay to not be okay. So, hindi po kayo dapat matakot manghingi ng tulong kahit kanino. Pero kung wala na po kayong malapitan, nakabukas naman po ang puso at tenga ng Diyos. So, saan pa po ba tayo kukuha ng lakas kundi sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay? So, ang sumunod po na verse na aking kinuhaan ay ang 1 Peter 5 verse 7. "Surrender all your worries to Him, for He cares for you." So, habang tumatanda po marami na po kayong bagay na inaalala kung saan kukuha ng mga pangkain, pamasahe, sa kaligtasan. Pero, ang sinasabi po dito ay isuko natin ng lahat sa Panginoon sapagkat siya ay ang nandyan para sa atin. Kung wala ng tao, kung akala natin na wala ng tao nandyan para sa atin, nandyan pala yung Panginoon. Kung nababawasan ng ating pananampalataya, magbibigay siya sa atin ng instrumento upang iparamdam sa atin na nandun siya. So, yun po. Malaking salita ang takot, pero ang takot at pag-aalala ay malaking salita. Mahirap ito maramdaman at hindi siya magandang maramdaman ng isang tao dahil minsan kapag nararamdaman natin yun, parang nangihina tayo sa tuhod Parang kailangan muna natin magpahinga ng konti kasi sa tingin natin nakakapagod yung mga nangyayari. Pero ayun po, mga ganitong bagay ay dapat po ibigay natin sa Panginoon. So, ayun po. Ngayon naman po sa college, nung una natatakot po kayo, pero ngayon masaya naman siya. So, kailangan na po talaga ng isang tao na adjust. And, ayun po. Ngayon, nagkakaroon din po ako minsan ng kaba. Nagkakaroon pa rin naman po ako minsan ng kaba kasi normal na po siya sa tao Hindi na po siya mawawala. Pero, yung mga ganitong bagay po, ayun nga po, tulad ng sinasabi ko kanina, kailangan natin siyang isuko. Kailangan natin magpakumbaba sa Diyos. Kailangan natin lumunod sa panalangin. At kailangan natin buksan ang ating puso at isip. So, yun po. Maraming salamat. Thank you po. Ganito kaming dalawa talaga pag
this heart of mine. You know me very well. You understand my deepest part more than I know myself. So when I face the darkness, when I need to find my way, I'll trust in you, shepherd of my heart. Keep all this heart of mine, your patience and strength. You love me back into your arms, time and time again. So if I start to wander, let the love that's gone astray, I'll trust in you, shepherd of my heart. You're the beacon of my life, you're the sunlight of my days. I can rest within your arms. I can all I embrace. So let the cold winds blow and let the storms rage all around. I'll trust you, shepherd of my heart. Keeper of this life in you, you're what I'm living for. For all my deepest gratitude, you love me even more. So as I walk through valleys, listening for the Master's call, I'll trust in you, shepherd of my heart. You're the beacon of my life, you're the sunlight of my days. I can rest within your arms. I can so as I walk through valleys, listen for my Master's call. I trust in you, shepherd of my heart. I trust in you, shepherd of my Wika ng Panginoon sa isang propeta, ako ang gumagawa ng mundo at ng lahat ng naninirahan dito. Ang mga kamay ko ang nagdagdag ng langit, at ako ang nag-utos sa araw, buwan, at mga bituin na lumabas. Sa ating paghahandog ng mga alay, mga pangako at ikapu, aalalahanin natin na ang lahat ay nagmula sa Kanya. Kamay ng Diyos ang nagpapala at nagsustina sa ating araw-araw, kaya't narapat lamang na tayo naghandog sa Kanya bilang pasasalamat. Gawin natin ngayon ang masayang pagkakaloob.
pagpapatuloy ang biyaya at pagpapala. Maraming salamat sa mga kaloob mo sa aming mga buhay. At mula sa kaloob ng aming mga kamay, nawa ang mga ito ay magbigay kapulitan sa iyo. Gamitin mo po ang mga ito para sa iyong gawain at ang mga anak mong nakahandang maglingkod sa iyo, sa iglesia at sa aming kapwa. Amen. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw nito na ipinagdala mo sa bawat isa sa amin upang kami sama-sama magtipon, magpuri at magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa mga pagkakataong ito, O Diyos, ay pinaalala sa amin na ang mga karanasan at pagkatoo ng inyong mga anak ay nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa buhay nito. Salamat po sa mga napakinggan namin
ng mga patotoo at karanasan sa kung paano kayo ay naging mabuti at tapat sa buhay ng bawat isa. Lalo higit sa aming kapatid na Jazz at Laya. Salamat kay Panginoon sa pagtuturo ng aming kapatid na Loida. Sa kung paano rin niyang pinatunayan ng Diyos na kayo ang Diyos na kumikilos at patuloy na nagpapahayag sa bawat isa. Sa mga awitin na aming narinig sa aming kapatid na Lisa at Thea. At sa bawat sa Panginoon na nakinig ng inyong banal na salita. Sa bawat isa o Diyos na patuloy na nakikipagkabisa at nakikipaglakbay sa mga kahapong ito na inyong tinawag upang magpatotoo ng inyong kabubuhan. Panginoon, nawa ay aming nakita at nasumpungan ang inyong katapatan at kabutihan. At ito po ay naghahanap at nangyayari sa lahat ng bahagi at panahon ng aming buhay. Kami man, Panginoon, ay nasa kasaganaan o sa krisis. Kami man ay nasa panahon na kung saan may meron kami karamdaman o kami ay malakas. Kayo, Panginoon, ay naririyan upang kami ay agapayan. Patuloy na bigyan ng pagpapaalala na kami ay inyong mga anak. Panginoon, namin kung tinatasin ng pangalan ang mga mahal sa buhay at pamilya ng aming mga kapanggagawa na bumalik na sa iyong piling. Ang sambahayan ng Guerrero at ang sambahayan ng Papes. Panginoon, patuloy din namin dinadalangin ang inyong mga anak na kamakailan din po ay kumaharap sa hamong pangkalusugan. Kasama po dyan ang aming kapatid na Bibili in Hope. Salamat, Panginoon, sa inyong sa mga panalangin na tinugod ninyo upang tanggapin niya ang kalakasan na mumula sa inyo. At patuloy namin siyang tinataas sa inyong pangalan, Panginoon, sa mga oras na ito. Ang kanilang mga pangangailangan pinansyal. Pero din, Panginoon, ang iba pa ang mga pamamaraan upang mapanauli ang kanyang kalakasan sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, at nakapiling namin siya. At dalangin namin ang aming mga kababayan doon sa Masbate. At sa iba pang panig ng bansa, Panginoon, na kamakailan lang po ay tinamaan ng bagyo Coco. Sa iba pang mga kababayan namin, Panginoon, na nakakaranas pa rin ng mga iba't ibang uri ng mga hamon ng buhay. Lalo higit sa pagsasapit ng taglan dahil sa mga kapabayaan ng ilang mga namumuno sa aming bayan ng Diyos ay nakakalagas kami ng mga hamon. Panginoon, namin dinadalangin ang aming bayan. Sa ngayon po ay napakarami rin namin kinakaharap ng mga sakit. Kayo, Panginoon, ang mangibabaw. Kayo ang magpahayag at ang inyong katotohanan ng sarili. Panginoon, dalangin din po namin ang iglesia ito na inyong tinatag ang Mississippi Pasay. Sa mga hamon at mga pagsubok na kinakaharap ng iglesia ito, Panginoon, alam namin, hindi mo ito pababayaan ng iwan. Kayo, Panginoon, mula noon hanggang ngayon at magpasawalan mo. Hindi po at patigyan ng halabain ng paglilingkod at pagtuwan ang bawat kapatiran ng iglesia. At kayo, Panginoon, ang patuloy na namuna sa amin. At bigyan kami ng direksyon sa aming pangyayapan. Ganun din, Panginoon, ay aming dinadalangin ang iba pa naming mga kapatiran na patuloy na nakakaranas po ng pagkakasakit. Hipuin po sila ng mga pagpalang kamay at tanggapin ang kalakasan at ang galingan na nagmula lamang sa iyo. Sa mga kapatid namin na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan, amin din bilang Panginoon ang aming kapatid na Sophie Dinglasan. Sa mahabang panahon ng kanyang karamdaman, kaya aming pinataas ng pangalan ng Panginoon na kanyang kalagayan ng sitwasyon sa ngayon. Ganoon din ang aming kapatid na Israel. At sa kanilang buong pamilya, sa aming kapatid na Angie, ay amin din itinataas ng pangalan ng Panginoon. At kami po ay tumatanaw na sa isang araw ay muli kami magkita. At sama-sama magpuri at sumamba sa inyong kapilang pangalan. Panginoon, ganoon din po sa iba pa naming mga gawain sa lingkong ito,
sa mga susunod na araw ay amin din kong tinataas sa inyong pangalan. Ipinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang aming tinatasan. Hindi namin alam kung ano po mga mangyayari sa amin. Kung subalit alam namin, kapag kami ay nasa inyong mga kamay, ay patuloy niyo po kami nilingapin. Ilalayo sa mga pinakapamakan, maging sa iba't ibang mga hamon at pagsulatan. Kung sakali ng Panginoon na dumating ng mga hamon ito, ay nagalihan pa rin kayo upang alalayan at patunayan na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat din po sa aming mga kapatid na muli namin nakasama sa aming gawain ng pagsamba. Sa aming mga kapatiran, maraming po sa Mindanao at maging sa Bulacan. Sa ibang pa namin mga kapatid na aming patuloy na inaalala sa mga oras ito, ay aming din idinudulo sa iyo. Ito po ang aming pagsama po namin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Pagpalain naman tayo ng Panginoon ng kabalisahan. Kabalisahan sa mga madalian nating pagsagot at pagtuguan. Kabalisahan sa mga bahagyang katotohanan. Kabalisahan sa mga mabababaw ng mga relasyon. Upang pagsumakitan natin hangarin ang katotohanan at magmahal tayo ng buong puso. Pagpalain naman tayo ng Panginoon ng pagkagalit ng banal at tahasang pagkagalit sa kawalan ng katarungan, pang-aapi, pananamatala ng hapon. Upang pagsumakitan natin at walang tao na gumawa para sa katarungan, kalayaan at kapayapaan sa lahat ng tao. Pagpalain naman tayo ng Panginoon ng kaloob na tumatamis at lumuha, makitamis at makiluha sa mga nagdurusa. Nagdurusa ng dahilan sa sakit, nagdurusa ng dahilan sa tinanggihan at hindi tinanggap, nagdurusa ng dahilan sa kabutuman, nagdurusa dahilan sa nawala ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Upang abutin natin sila ng ating mga kamay, aliwin natin sila at kung maaari, mapalitan natin ang kanilang sakit na nagagaman ng kapalakan. Pagpalain naman tayo ng Panginoon ng kahangalang maniwala at katanghalang maniwala na kaya natin baguhin ang mundo upang sa kaawaan at kahabagan ng Panginoon ay magawa natin at gawin natin ang sinasabi ng iba na hindi natin ito kaya gawin. Ngayon, ang pagpapala ng kataas-taasang dakilang ating manilikha. Si Jesucristo na nagkatawang tao, ang ating manunubos, at ang banal na Espiritu, ating tagapagtaguyod at patnubay, ay sumaatin, manatili sa atin, ngayon at magpakailanman. Amen. Umaga po ulit, ay tanghali na sa ating lahat. At nais po naman sanang hilingin ng konting oras po ninyo, mga